Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kupli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagdiwang natin ang kapistahan ni San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa mga banal na tao na ating inaalala at iniisip nating tularan tulad ng pagtulad nila sa Kanya. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po ang intensyon ng mga pamisa, ng mga kasama natin sa misang ito, ng mga may sakit, pagdasal natin sila at pati mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW nating kababayan. Panalangin natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, katulad ng kapatid ko na si Kevin Raura. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay sa pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiya niyang si Josava na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga, sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon
at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joyada ang mga pinuno ng mga Kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joyada. Isinama nila kay Joyada ang kani-kanilang tauhan, pati yung hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joyada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joyada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joyada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sino mang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Joyada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joyada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin, isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakamalinaw, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang uling maging maayos ang lahat. Amen. Meron pong kasabihan, an absolute power corrupts absolutely. Nakasisira daw ang kapangyarihan at ang mas malaking kapangyarihan ay mas nakasisira din naman. Pwede pong tama ito sa iba o sa karamihan, pero mayroong hindi rin naman. Meron din namang mga taong hindi nasisira ng kapangyarihan, kundi mas nakagagawa pa ng kabutihan. In that case, ay pwede rin pala nating sabihin na ang kapangyarihan ang siyang di sumisira sa tao. Manapa, ine-expose lang ng kapangyarihan, pinalulutang lang ng kapangyarihan ang tunay na katauhan ng isang tao. Pwedeng bago pa siya magkaroon ng kapangyarihan, sira na siya. Kaya nang magkaroon ng kapangyarihan, mas lumutang lang at mas naging sira pa. Ganyan ang reynang si Atalia sa ating unang pagbasa. Akalain ninyong halos ubusin niya ang lahat ng tagapagmana o pwedeng maging hari sa lahi ni Haring David, sapagkat yan ay ang kanang mga hari at dyan din magmumula ang tunay na hari, ang Panginoong Hesukristo. So sa matandang dipan, halos ubusin ni Reyna Atalia ang isang generasyon na pwedeng maging hari sa linya ni Haring David. Pinatay niya kung sino-sino, pinapatay niyang talaga. O hindi ba sira yan? Sira na bago pa nagkakapangyarihan. Nang magkaroon ng kapangyarihan, mas nasira pa. And she almost succeeded, ha? Muntik nang nagtagumpay ang plano niya. Muntik nang nagtagumpay ang kasalanan, ang kasamaan. Buti na lang at may nagmagandang loob ang isang simpleng babae sa pangalan ni Yosaba. Itinakas niya ang natitirang tagapagmana, si Joas, at itinago niya sa templo ng may 6 na taon habang namamayapag naman sa pagiging reyna ang bruhang si Atalia. Ang gusto kong makita po nyo dito ay yung akala ni Atalia, nagtagumpay siya, pero hindi pala. Kasi for 6 years, wala naman siyang nakikita o nararamdamang oposisyon sa kanya. Ang hindi niya alam, may isang batang natira. Bagamat musmus pa, batang-bata pa, darating ang pagkakataon, susuwagin siya, lalaban sa kanya. Imagine, yung nararamdaman din ng mga tao noon, nakakala nila, nagtagumpay na talaga si Atalia. Wala naman ding nakakaalam na iba, kundi si Yosaba, na mayroong isang tagapagmana na natatago lamang talaga. See? Sana makita po nyo dito yung sense na hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan, lalo pat kung mayroong gagawa ng tama kahit isang tao lang. Hindi magtatagumpay ang kasamaan at ang kasalanan. Hindi ko po alam ang estado ngayon ng pagkasabatas ng diborsyo.
Pasensya na kayo kung maya't maya nababanggit ng mga pari ninyo ito. Kailangan Sabi nga po ng ating obispo, ito ang isa sa pinakamahalaga na laban ng simbahan. Dapat tayong magsalita dahil ito ay ating katungkulan na manindigan sa kalooban ng Diyos, na manindigan sa katotohanan. Ngayon, kung ito ay mais sa batas man, tandaan po natin, hindi natalo ang katotohanan. Kahit pa, majority pa ang bumoto at ang may gusto para sa diborsyo. Kahit nga isang tao na lang ang umayaw sa diborsyo. Basta't siya'y manindigan, ayaw ko niyan. Kahit pa siya'y pagtawanan ng buong mundo, tagumpay pa rin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng isang taong iyon. Tagumpay pa rin ang kabutihan. Tingnan po niyo si Jesus. Sa mata ng karamihan, ng halos lahat, kahit sa mata ng kanyang mga alagad nung una, talunan siya. Kaya nga iniwan siya kahit ng mga disipulo niya. Pero yun ba ang pakiramdam niya? Kung yun ang pakiramdam niya, bakit niya sasabihin ang mga huling salita, it is finished, it is accomplished, naganap na, mission accomplished. Hindi, di ba? Kasi sa totoo lang, panalo siya. Panalo ang Diyos. Kaya sana kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit sa pakiramdam natin, ay nag-iisa na lang tayo talaga. Basta tayo'y nasa sa tama, kakampi natin ng Diyos. At kapag kakampi natin ng Diyos, panalo tayo. Kahit patalo tayo sa paningin ng buong mundo. No wonder, ito rin ang paghimok ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, na mag-impok daw tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Bagay na ginawa ni San Luis Gonzaga, na tinalikdan ng kanyang kayamanan para maglingkod sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit, na siyang naging dahilan eventually upang siya rin ay magkasakit at mamatay. Bagay na po pwedeng sa tingin ng marami, ng mundo ay kahangalan, pero sa tingin ng Diyos ay kadakilaan. Kaya nga, bago mamatay si Luis Gonzaga, ay hinimok niya ang kanyang pamilya, lalo tikit ang kanyang nanay, na sa halip na ipagluksa, ay ipagdiwang pa ang kanyang pagkamatay, dahil itong maghahatid sa kanya patungo sa Diyos sa kabilang buhay, na para sa kanya ay yaman niyang tunay. And so, brothers and sisters, may we stand up for God and for God's values, for God's kingdom, even if we have to stand up alone. Manindigan tayo para sa Diyos, kahit tayo mag-isa lang. Sapagkat sabi nga po ni Sir Abraham Lincoln, ang concern natin ay hindi dapat kung ang Diyos ba ay nasa panig natin. Ang concern natin ay kung tayo ba ay nasa panig ng Diyos. Because if we are on God's side, we are on the right side, we are then on the winning side. Yung side ng pagmamahal, yung side ng kabutihan, yung side ng katotohanan, yung side ng kapayapaan. These are the treasures of the kingdom. At sabi nga sa Ebanghelyo, ay hindi makukuha sa atin ni numan. Doon pa lang, panalong-panalo na kapatid. Ang Diyos kailanman ay hindi magiging talunan. Kaya kahangalan, kung di man kasukdulan ng katangahan, kung hindi natin siya papanigan, kahit tayo mag-isa na lang. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang
ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Kung ko. diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong manalo sa aking mga laban sa buhay. Yung panalo na sana masolve yung problema. Yung panalo na sana tuminong ang aking asawa, ang anak, magkaroon ng magandang kinabukasan. Yung panalo na sana maging maayos ang kabuhayan. Pero higit pa dito, Panginoon, ang hinihiling kong panalo ngayon. To the point na kahit na hindi matupad yung mga eksaktong pinapangarap ko at pinaglalaban ko, kahit na hindi ko makuha ang gusto kong resulta nito, yung resulta na galing sa iyo. Yung resulta na magtatagumpay ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kapayapaan, yun ang hinihiling ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo. Kasama mo ang Diyos sa laban mo. Sa laban mo para maitaguyod ang pamilya. Maiparamdam mo sa pamilya mo ang pagmamahal. Sa laban mo para mapatunayan mo kung anong talagang totoo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong ibase ang tagumpay mo sa dami ng mga tao na taliwas sa kalooban. Sa nag-iisa mo lang ibase ang panalo mo sa Diyos. Hindi ka matatalo kung kayo nasa panig ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis, nararamtan lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao tulad ni San Luis Gonzaga. Nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang pag-ahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa
buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko, Panginoon. Narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya mahal na nawa. Bira ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong, sa nagpapadala pa rin ng tulong through our GCash and bank account. Thank you very much. Sa pagtangkilik po sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa tumatangkilik sa 3 Nelson ng Crown, at gayon din sa pag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po. Ito po ang pinagkukunan natin ng pondo ngayon para sa ating mga paggawain. Konti na lang po dito. Ang bulk po ay nasa mga pinapagawa nating mga chapels. Salamat po. Maraming salamat po sa paggamit ninyo sa Panginoon upang makatulong tayo sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay
kalayaan